Cine Recap PH. Maligayang pagbabalik sa Cine Recap PH. Warning, spoilers ahead. Ang pelikulang itatampok natin ngayon ay patungkol sa isang ama na ihahatid lang sana ang anak sa paaralan, ngunit nakatanggap ito ng tawag mula sa misteryosong tao na may inilagay na bomba sa kanyang sasakyan. Ang pelikulang ito ay ang American action thriller film na ipinalabas taong 2023 na pinamagatang Retribution. Bago tayo magpatuloy, paki-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat. Nagsimula ang kwento kay Matt Turner, isang financier ng Nanite Capital sa ilalim ng kanyang kaibigan at partner na nagngangalang Anders Mahler na ngayon ay nahaharap sa malaking problema matapos bumagsak ng malaki ang kanilang stock sa isang gabi lang. Dahil sa pagiging abala sa trabaho, ang asawa ni Matt na si Heather ay nanlalamig na sa kanya dahil mas inuuna pa nito ang trabaho kaysa sa pamilya. Mayroon din silang dalawang anak na nagngangalang Emily at Zach, ngunit ang magkapatid ay madalas na hindi magkasundo. Sa araw na iyon, pinakiusap ni Heather kay Matt ang paghatid sa mga bata sa eskwela dahil mayroon itong importanteng lakad, kahit tutol dahil maaabala nito ang kanyang trabaho ay wala ding nagawa si Matt. Bago sila umalis ay nagtalo na naman ang magkapatid, inawat sila ni Matt at nagsumbong si Emily na tumatakas si Zach sa eskwela kasama ang kasintahan. Pinauna ng pinababa ni Matt ang bunso para pagsabihan ng anak, sanay na ang bata na walang pakialam sa kanila ang ama sa kung ano pa ang ginagawa nila. Dahil dito nauna nang umalis si Zach na walang paalam habang pinuntahan naman ni Matt ang kanyang mamahaling sasakyan kasama ang bunsong anak. Nang handa na ay sinundan ni Matt si Zach na naglalakad para isabay sa pagpasok ngunit nagmamatigas ito, nakiusap na si Matt para lang sumunod ang batang sumakay sa kotse. Habang nasa biyahe na sila tinawagan niya ang isa sa kanyang investor at kaibigan dahil nagbabalak itong mag-pull out sa kanilang kumpanya. Kinausap niya ito at kinumbinsi na magtiwala lang sa kanya dahil sa 18 taon nilang magkaibigan hindi niya ito bibiguin. Dahil sa pakiusap na kumbinsi niya din ang kaibigan na magpatuloy na mag-invest sa kanila. Kumanga ang bunso niyang anak ngunit hindi bilib si Zach at iniisip na nangloloko lang ang ama. Maya-maya pa may biglang tumunog na telepono sa loob ng sasakyan, hindi ito sa mga bata kaya hinanap ni Matt sa loob ng kotse at natagpuan mismo sa harapan. Nang sagutin niya isang boses ng lalaki ang nagsalita na iba ang tono, hindi ito nagpakilala at nagbanta na may bomba siyang inilagay sa ilalim ng kanilang upuan na armado magmula ng pagsakay niya, hindi ito pinansin ni Matt na iniisip niloloko lang siya. Ngunit pinadalhan ito ng larawan na kuha nila ng pamilya kanina na ikinabahala nito, muntik na silang bumangga kung hindi ito agad napansin ng anak. Umikot si Matt dahil lumagpas sila sa daan patungo sa paaralan habang nakaramdam na ng takot ang mga bata sa muntikang disgrasya. Tumawag ulit sa telepono ang lalaki pero hindi na niya ito pinansin. Hindi na din mapalagay si Matt kaya sinubukan niyang kapain ang ilalim ng upuan, mayroon siyang nahawak ang bagay kaya itinabi na niya muna sandali ang sasakyan upang masuri. Gamit ang kanyang telepono kinuhanan nito ng larawan ang ilalim at nakumpirmang mayroon ng bomba sa kanyang sasakyan. Nakaramdam na ng kaba si Matt pero hindi niya sinabi sa mga bata ang nangyayari. Upang hindi nila malaman gumamit ito ng earphone sa pagsagot para hindi marinig ng mga bata ang usapan, sa ngayon sinusunod na ni Matt ang utos ng tao sa telepono at banilinan siyang sa oras na lalabas ito ng sasakyan ay sasabog ang bomba. Nagbanta din itong pag sinubukan niyang humingi ng tulong sa pulisya ay may hawak itong remote na kayang mag-detonate ng bomba. Habang patuloy na pinapatakbo ang sasakyan wala nang iniisip si Matt kundi ang kaligtasan ng mga anak. Mayroon ding nakamotor sa kanilang likuran na sumusunod at hinala niyang ito ang taong nasa likod ng pagbabanta kaya sinusubukan niya itong takasan. Bigla siyang sinabihan na kunin ang telepono ng mga bata, hindi alam ni Matt kung paano sasabihan ang mga anak dahil wala silang kaalam-alam sa nangyayari. Sinubukan niya pa ding kunin ang telepono nila ngunit ayaw ibigay ng dalawa, nagpreno ng malakas si Matt hanggang sa bumangga ang nakamotor sa likuran subalit kasintahan pala ito ni Zach. Bababa na sana ng sasakyan si Zach pero pinigilan ito ni Matt dahil maaari silang sumabog. Inamin na niya sa mga bata na may bomba sa sasakyan at nasa panganib ang kanilang buhay pag sinubukan nilang bumaba at pag hindi nito ibinigay ang kanilang telepono, ibinigay na ng dalawa ang hiningi ng ama na agara namang itinapon ni Matt. Matapos nito nakaramdam na ng takot ang mga bata, hindi mapaliwanag ni Matt sa kanila ang dahilan dahil wala din siyang alam kung bakit ito ginagawa ng bomber. May ibinigay na address ang bomber para puntahan ni Matt,
tinawagan siya ng kasamahan sa trabaho na si Sylvan na kasalukuyan ding nahaharap sa kagaya nilang sitwasyon. Kasama nito ang kasintahan sa sasakyan na takot, dumating si Matt sa lokasyon kung nasaan nakaparada si Sylvan. Dahil sa pagwawala ng kasintahan ng kasamahan nilapitan sila ng isang pulis pero nagawa niya itong pakalmahin, ngunit lumabas ng sasakyan ng kasintahan nito dahilan ng pagsabog ng kotse na nasaksihan mismo ng mag-ama. Agarang umalis si Matt sa lugar na nakuhanan ng CCTV, hiniling niya sa bomber na wag idamay ang kanyang mga anak na ipinagtataka ng mga bata kung sino ang kausap nito, ngunit walang ideya si Matt. Inutusan ulit siya ng bomber na tawagan ang asawa para kunin ang laman ng kanyang safety deposit box. Dahil sa takot ay tinawagan ni Matt ang asawa ngunit hindi ito sumasagot. Sa pilitan pa din siyang pinahanap ang asawa kaya tinawagan na nito ang kaibigan na kikitain dapat ni Heather. Wala din doon ang asawa pero nalaman niyang nag-aayos pala ito ng kanilang diborsyo dahil wala na siyang panahon sa pamilya na ikinagulat ni Matt maging ang mga anak. Tinawagan ni Matt ang firm kung saan nagpunta ang asawa, doon na niya ito nakausap at pinaalam ang kasalukuyang nangyayari sa kanila ng mga anak at pinakuha ang nilalaman ng kanyang safety deposit box. Matapos nito ay nagpunta na si Matt kung saan sila magkikita ayon sa tagubili ng bomber. Ang usapan ay iaabot lang ang pera ngunit biglang binago ng bomber ang plano na ibigay daw ito sa lalaking nakakulay blue. Ibinigay ni Heather ang pera sa lalaki ngunit bigla na lang nagsidatingan ang otoridad at hinuli siya. Pinaalis na din si Matt sa lugar kung saan sinet up pala siya ng bomber upang siya ang ituro sa mga pulis na may pakana sa pagpatay ng mga kasamahan. Walang magawa si Matt kundi sumunod sa utos ng bomber upang manatiling ligtas ang mga anak, binigyan ulit ito ng address para sa kanyang susunod na pupuntahan kung saan makikita niya ang partner. Habang papunta doon binalaan niya na agad si Sanders na huwag maniwala sa sinasabi ng bombers, tinawagan din si Matt ng pulisya gamit ang telepono ng asawa upang patigilan sa ginagawa nito pero itinatanggi ni Matt na siya ang bomber. Ngunit ayaw maniwala ng pulis sa mga sinasabi nito. Hiniling na lang ni Matt na patayin ang signal ng telepono dahil ang bomba ay konektado sa cellphone upang hindi ma-detonate ng bomber. Maya-maya pa narating na nila ang lugar na ibinigay ng bomber, sa kabila ng riles naroon nakaparada si Anders na natatakot din sa kanyang buhay dahil mayroon ding bomba sa kanyang sasakyan. Nag-usap ang dalawa sa pamamagitan ng telepono, iniisip ni Anders na si Matt ang responsable ng lahat ng pagpatay at paglalagay ng bomba sa kanyang sasakyan. Ang dalawa pala ay may nakatagong $1,000,000 na slush fund mula sa kanilang mga investor na nakadeposito sa bangko sa Dubai. Ito ang gustong makuha ng bomber pero mabubuksan lang ito sa pamamagitan ng dalawa. Pinagbantaan si Matt ng bomber na papatayin siya at mga anak nito kung hindi nila bubuksan ang account. Gustong palabasin ng bomber na siya ang may gawa sa pagpatay sa mga kasamahan. Alang-alang sa kaligtasan ng mga anak sinunod ni Matt ang bomber. Pinagbantaan niya si Anders na papatayin ito pag hindi binuksan ang account. Dahil dito agarang sinimula ni Anders ang pagbubukas habang kinausap naman ni Matt ang bomber na pakawalan na sila pag nakuha niya ang gusto. Ngunit matapos buksan ni Anders ang account pinapapatay ito kay Matt gamit ang baril na nakatago sa box ng kanyang sasakyan. Ayaw sanang sumunod ni Matt sa utos ngunit pinapili ito kung buhay niya o buhay ng kaibigan. Pinigilan siya ng mga anak sa binabalak pero hindi niya rin kayang gawin ang pinapagawa ng bomber. Dahil sa bigong pagpatay pinasabog ng bomber ang sasakyan ni Anders na ikinagulat ng mag-ama, sa lakas ng impact ng pagsabog tinamaan ang sasakyan nila at nasugatan si Emily, agaran itong tinalian ni Zack upang mapigilan ang pagdurugo, mabilis ding pinatakbo ni Matt ang sasakyan para makalayo sa lugar. Pinapatapos naman ng bomber kay Matt ang paglilipat ng pera sa kanyang account, pero hindi na niya ito pinapansin dahil sa ginawa nito na nalagay sa alanganin ang anak, ngunit natagpuan na siya ngayon ng pulisya at hinabol. Patuloy siyang tumatakas sa otoridad habang binabantaan din ito ng bomber na papatayin sila pag hindi niya ginawa ang pag-transfer. Alam ni Matt na hindi ito magagawa ng bomber dahil kailangan siya nito para makuha ang pera. Habang tumatagal ang habulan ay lalo nang dumami ang pulisyang humahabol. Wala nang ibang iniisip si Matt kundi madala sa pagamutan ng anak dahil iniinda na nito ang sugat. Nang mapadaan sila sa tunnel nawawala na ang signal ng telepono sa lugar, kinuha na ni Matt ang pagkakataon upang hindi magawa ng bomber ang binabalak na paggamit ng remote para pasabugan ang bomba. Ngunit paglabas niya ng tunnel na corner na sila ng mga pulisya kaya wala na itong nagawa kundi huminto.
wala pa ring signal sa lugar kaya ligtas pa din sila sa bomba hanggat hindi sila lalabas ng sasakyan. Dumating din doon si Heather na nag-alala sa kalagayan ng pamilya pero pinagbawalan itong makalapit dahil masyadong delikado. Humingi na ng tulong si Matt sa mga pulis upang iligtas ang anak. Agarang naglabas ng robotic ang mga ito para tumingin sa bombang nakakabit sa sasakyan, ngunit natatagalan ng pulis na si Brickman kaya lumapit na ito upang makausap si Matt. Iniisip ng pulis na si Matt ang may kagagawa ng pambobomba. Ipinagtanggol ni Zack ang ama na wala itong ginawa kundi ang taong kausap ni Matt sa telepono. Balak ilabas ng pulis ang mga bata pag nabuksan ang pinto, pinigilan ito ni Matt dahil maaaring sasabog ang sasakyan pag ginalaw nila ito kaya sinuring mabuti ng bomb squad. Pinatay pala ni Brickman ang signal ng telepono na may layong 5 kanto kaya ito ligtas ngayon. Inalam niya din kung sino ang kausap niya sa telepono pero wala talagang alam si Matt. Matapos masuri ng bomb squad ang sasakyan ay ligtas itong galawin, tinanggal nila ang mga pintuan upang mas madaling masuri ang loob. Pinaghihinalaan pa din si Matt ng pulisya dahil sa 4 silang magkakasama siya lang ang natitirang buhay. Itinanggi niya pa din ang akusasyon matapos itong malagay sa panganib ang pamilya at sinabi na pera ang habol ng bomber mula sa kanilang mga investor. Maya-maya pa nalaman ng bomb squad na hindi konektado sa bomba ang mga upuan sa likuran, dahil dito agaran nilang inilabas si Emily para madala sa pagamutan pero gustong magpaiwan ni Zack hanggat hindi kasama ang ama. Kinumbinsi ni Matt ang anak na kailangan niyang umalis para samahan ang kapatid at nangakong makakaligtas ito, sumunod na din ang anak pero tila napipilitan lang lumabas. Hiniling naman ni Matt sa pulisya na makausap ang asawa, gusto ni Brickman pag nakalabas na lang daw ito saka sila mag-uusap pero nakiusap si Matt kaya napilitan din ang pulis. Nag-usap ang mag-asawa sa pamamagitan ng radyo, dahil sa nangyari na pagtanto ni Matt ang mga pagkukulang niya sa pamilya kaya humingi ito ng tawad sa asawa. Wala namang ibang hiling si Heather kundi ang makabalik ito sa kanila ng ligtas. Umalis na ang asawa niya para samahan ang anak sa ospital. Patuloy namang ginagawa ng bomb squad ang makakaya nila para mailabas ito ng sasakyan ng ligtas ngunit nag-alala si Matt na baka hindi mahuli ang bomber. Upang mapatunayang hindi siya ang may gawa tumakas si Matt sa pulisya para palabasin ang totoong kriminal. Nang makalayo ito sa lugar na kontak na ulit siya ng bomber na pilit pa ding pinapalipat ang pera. Nakipagsundo si Matt na magkita sila ng personal kung gusto niyang makuha, hindi sana papayag ang bomber pero napilitan din ito at nagbigay ng address kung saan sila magkikita. Kalaunan ng nagawang matakasan ni Matt ang pulisya ay agaran itong nagtungo sa nasabing lugar. Dumating doon ang bomber na nakasuot ng maskara hawak ang detonator ng bomba sa sasakyan. Nagkagulo na sa lugar kaya lumipat sila sa tahimik para mag-usap. Doon ibinunyag ni Anders ang sarili na siya pala ang may pakana ng lahat, dahil gusto niyang sarilihin ang pera ng kanilang kumpanya. Pineki lang pala nito ang pagkamatay upang makumbinsi si Matt, at makagawa ng ebidensya na magtuturo kay Matt na siya ang bomber. Pinapalipat na niya kay Matt ang pera dahil nasa kanya ang password ng account, pero hindi ito ginawa ni Matt at pinaandar ng mabilis ang sasakyan. Balak na niyang isakripisyo ang sariling buhay upang pigilan si Anders hanggang sa bumangga sila sa poste at dumiretso sa gilid ng tulay. Nakabukas ang mga pintuan ng sasakyan kaya kinuha ni Matt ang pagkakataon para makatakas ng mabilis habang naiwan naman si Anders na kasamang sumabog sa sasakyan. Kalaunan dumating na ang pulisya sa lugar matapos ang pagsabog, nakita ni Brickman si Matt sa gilid ng ilog at hinayaan na siya. Dito na nagtatapos ang ating kwento, sana nagustuhan nyo. I-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat sa panunood, hanggang sa muli. Paalam!